Kuya Allen, nabigla ako sa ginawa niya. Walang sabi-sabi. Yung dalawang kamay niya, nilagay niya sa likod ng batok ko at sabay halik sa labi ko. Halos 10 minuto kaming naghalikan, Kuya Allen. Maya-maya pa, biglang nag-doorbell ang papa niya. Dala niya ang kanin. "O pre, kain ka na. Pinainit ko na rin yan," sabi nito. Di na rin kami magtatagal. Baba na rin kami kasi palis na yung mga bisita sa bahay. Dagdag pa niya. Nang bumaba na sila, nagkatinginan kami ni JR. Sumenyas ako na tatawag ako sa kanya. Makalipas ang 2 oras, nag-PM ako kay JR. Sabi ko, "Okay ka lang ba? May bisita ka pa ba?" Sumagot naman siya na, "Wala na po, sir. Natutulog na si Papa." Sumagot ako na, "Balik ka na rito. Maligo ka." "Nakaligo na po ako, sir. Nakapaglikpit na rin ako dito." Ang sagot niya, "O sige, punta ka dito. Mag-bike ka para mas mabilis." Ang sagot ko naman. Wala pang 7 minuto ay nag-doorbell na. Kaagad ko naman siyang pinagbuksan. Nang makapasok na siya sa bahay ko, napakabango niya at napaka-presko. Walang sabi-sabi, lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa labi. Napaka-wild niya, Kuya Allen. Akala ko mas marunong si Jacob. Pero the best pala si JR. Nung matapos na kami, sinabihan ko siya na ilihim natin to. Bawat Sabado, punta ka dito. At yun nga ang naging usapan namin, Kuya Allen. Lumipas sa mga buwan, may bumabang memo na ma-assign ako sa Poland dahil ang bisor doon ay may sakit at nakalib ng 2 linggo. At kailangan kong magsama ng isang bagong mekaniko. At nakalagay sa memo na si Lawrence ang makakasama ko. Magkasama din kami sa hotel. Nung nasa Poland na kami ni Renz, kinakabahan siya dahil first time niyang madestino sa malayo. Sabi niya sa akin ay, "Baka po magkamali ako. Kabayan mo po ako sa bawat kilos ko." Sinagot ko naman siya na, "Huwag kang mag-alala. Kasama mo naman ako." Nung unang gabi namin, kwentuhan at painom-inom ng wine. Sa unang gabi, walang nangyari sa amin. Pero pagdating ng pangatlong gabi, umorder ako ng isang boteng wine. Nagkwentuhan kami. Nanonood ng TV sa loob ng kwarto namin. Pagkatapos ay sinabihan ko siya na mag-music na lang kami para ma-relax naman. Sumang-ayon naman siya. Nung nasa kama na niya at nakapokus sa cellphone niya, ako naman ay binuksan ang bintana para magyosi. Pagkatapos ay sumabay siya sa akin magyosi. Nakatanaw kami sa bintana. Nagkukwentuhan. Naka-shorts kami parehas.
At dahil halos magkadikit na kami sa bintana, pinairal ko ang aking kapilyuhan. Kinapa ko ang alaga niya. Nung una ay nag-react siya na nabigla siya. Umiti lang siya at sinabi sa akin na, "Nakakabigla ka naman, sir. Baka magising to." Pagkatapos ay sabi niya, "Mahiga na po ako, sir, para makatulog na." Nung nakahiga na siya, humiga na rin ako sa kama ko. Biniro ko siya na, "Dito ka sa tabi ko, para di naman ako maboring." Sumagot siya na, "Di na po pwede, sir. Matutulog na po ako." Sumagot ako sa kanya na, "Pag di ka tumabi sa akin, ako ang tatabi sa'yo." At doon ay napilitan siyang tumabi sa akin. Sabi niya, "Ano po ang ipapamasahe mo, sir?" Sagot ko ay, "Wala akong ipapamasahe sa'yo." Umarap ako sa kanya. Sabi ko, "Kumusta ang Europa Renz?" Sumagot naman siya na, "Okay lang po. Kasama ko naman po si Papa." Maya-maya pa ay pinatong ko ang kamay ko sa harapan niya. Sabi niya, "Sir, ano po ang trip mo? Pwede kitang sabayan pero sa isang kondisyon. Pagtapos na ang kontrata ko dito ng 2 taon, ilakad mo ako na maging regular. Pag nangyari yon, pag-aari mo na ang katawan ko." Sinagot ko siya na, "Deal. Kaya, umpisahan mo na ang sinasabi mo ngayon." Kuya Allen, may nangyari nga sa amin sa gabing yon. Na makabalik na kami sa main office sa may Switzerland, back to normal na. At may kanya-kanya silang schedule sa bahay ko. August 1, Independence Day dito. Lahat ng mga workers ng Swiss Airline, wala kaming pasok. Kami mga Pilipino dito, nagkasunduan na sasama kami sa patour ng airline papunta ng Italy. Nakabas kami at aalis ng 12 AM dito sa Switzerland at makakarating ng Italy na mga saktong 8 AM. Pagdating ko sa bus, ang pwesto ko ay sa dulo. Katabi ko ang bisor na Hapon at bisor namin na German. Halos masaya at lahat nakainom. Habang nasa daan, kanya-kanya ng kwentuhan. Napatingin ako sa may harapan ko. Si Zeus pala. Ang katabi niya ay Hapon. Sinabihan ko yung Hapon na kung pwedeng magpalit kami ng pwesto para makatulog ako sa biyahe. Agad namang tumayo ang Hapon. Nung nasa upuan na ako, sinabihan ako na, "Sir, sa'yo ang tagay." Napatingin ako sa kanya. Biglang sumagot ang papa niya, "Pre, baka di ka makatulog dyan. Siya ang tanggero. Kung gusto mo, palit tayo." Sumagot naman ako na okay lang. Nung tahimik na ang lahat, halos tulog na ang mga tao sa loob ng bus. Nag-sounds ako sa cellphone ko. Ang katabi kong si Zeus, malakas ang hilik, at ang mga paa niya ay diretso sa ilalim ng upuan.
nakasuot ng shorts na pang basketball dahil nga summer dito. Nung napansin ko, kinuha niya ang manipis na jacket at pinatong sa harapan niya. Sabay pikit. Napansin ko ang dalawa niyang kamay na nakapatong sa harap niya. Pagkatapos ay masarap na ang tulog niya. Nung nahulog yung jacket na nakapatong sa harapan niya, hinayaan ko lang. At yung mga kamay niya ay tiniklop niya. Parang nilalamig sa aircon. Napansin ko ang harapan niya. May bukol. Ginawakan ko yun. Napatingin siya sa akin. Pagkatapos ay kinuha niya ang kamay ko at ipinasok sa shorts niya. Sabay takip sa jacket niya. Maya-maya pa ay bigla na lang kami naghalikan. Binulong niya sa akin na, "Sir, matagal na kitang pinapangarap na matikman. Salamat sa tour na to. Ito pala ang best way para mapalapit ka sa akin. Pero sir, sikreto lang natin to. At pakiusap ko na huwag mong hayaang mapauwi ako sa Pinas." Sinagot ko naman siya na baka may makarinig. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Di na kami natulog hanggang sa makarating kami sa Italia. Puro kami kwentuhan. Nung araw na yon, kitang-kita ko sa kanya na napakasaya niya. Napuno siya ng pag-asa. Hanggang sa natapos ang tour na parang walang nangyari. Kinabukasan, back to work kami. Sa oras ng break time, pumunta siya sa office ko. Kunwari ay may dalang ipapapirma. Sabi niya sa akin, miss na kita, sir." Sinabihan ko siya na baka may makalata na pumasok siya dito. Sabi niya, alam nila sir na may ipapapirma ako sa'yo. "Sir, pasok tayo sa CR. Wala namang CCTV rito. Mabilisan lang." At sa mga oras na yon, may nangyari ulit sa amin. Nang matapos kami, "Sir, kailan ako pa-share sa unit mo? Para naman masolo kita." Mula nun, Kuya Allen, may schedule na rin siya sa pagbisita sa unit ko. Lumakad ang mga panahon. Nagsipag-asawa na sila at kinasal na. Silang apat ang naging inaanak ko sa kasal. Hanggang sa kasalukuyan, hawak ko pa rin sila. Walang nagbago at lalo pang lumalim ang pagmamahalan namin dito sa Europa. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Kuya Allen. Maraming salamat.